Pebrero 2014, Hong Kong. Isang lalaki ang may hawak na metal na malita. Sa loob nito, isang flash drive na may access sa 10 milyong dolyar na halaga ng Bitcoin. Lumingon siya sa paligid, walang tao sa malapit. Ngunit sa sandaling iyon, dalawang armadong opisyal na may suot na bulletproof vest ang lumitaw mula sa dilim. Tumakbo ang hacker patungo sa gilid ng bubungan. Biglang isang itim na helikopter ang umangat mula sa ibaba. Isang lubad ang bumaba mismo sa harap niya. Isa pang lalaking nakasuot ng maskara ang naghihintay sa itaas at inabot ang kanyang kamay. Hinayla ng hacker ang sarili pataas. Umalis ang helikopter mula sa bubungan at naglaho sa hamog ng lungsod sa gabi. Ito ang kwento kung paano, dahil sa kapabayaan at kaguluhan, na isagawa ang pinakamalaking pagnanakaw ng cryptocurrency sa kasaysayan, na umabot sa 850,000 Bitcoin. 2007, hindi pa nadidiscover ng internet ang salitang crypto exchange. Ngunit sa panahong iyon, isang Amerikanong nagngangalang Jed McCaleb ang naglunsad ng isang website na may kakaibang pangalan, MTGOX. Sa simula, isa lamang itong plataporma para sa pagpapalitan ng mga baraha ng Magic the Gathering. Ngunit noong 2010, nagpasya si Jed McCaleb na gawin itong isang palitan ng Bitcoin, noong ang halaga ng Bitcoin ay mas mababa pa sa $1. Ang plataporma ay primitive, halos parang gawa ng baguhan, ngunit gumagana ito at nagsisimula ng umikot ang mga unang halaga ng pera. Gayunpaman, ayaw ni Jed na makita bilang responsable sa pondo ng ibang tao kaya ipinagbili niya ang site. Ang bagong may-ari ay ang 26 na taong gulang na si Mark Karpelès, isang self-taught programmer mula sa Pransya na nahuhumaling sa code at control. Inilipat niya ang mga server sa Tokyo, nanirahan sa Japan, at isinara ang MTGOX sa ilalim ng kanyang personal na pamamahala. Sa loob ng 2 taon, sumabog ang merkado ng crypto. Tumaas ng husto ang presyo ng Bitcoin, at natagpuan ng MTGOX ang sarili sa sentro ng kaguluhan. Pagsapit ng 2013, pinoproseso nito ang mahigit 70% ng lahat ng pandaigdigang transaksyon ng BTC. Humahawak ang exchange ng milyon-milyong dolyar araw-araw at tila ito na ang institusyong pinansyal ng hinaharap. Itinuring ng mga gumagamit ang MTGOX na parang bangko. Ang logo nito ay naging simbolo ng tiwala sa panahong wala pa ang Binance o Coinbase. Ngunit sa likod ng harapan, ang lahat ay halos pinagtagpi-tagpi lamang. Hindi na-update ang website sa loob ng maraming taon. Luma na ang codebase at isinulat ng walang testing. Ang mga balanse ng kliyente ay manu-manong itinatala sa isang Excel file na personal na ini-edit ni Karpelès. Walang tunay na accounting. Ang seguridad ay isang ilusyon. Ang mga wallet ay nakaimbak sa parehong server kung saan naroon ang datos ng mga gumagamit. Walang logs ang sistema, walang audit, walang pagmamanmin ng transaksyon, walang backup. Bawat transaksyon ay dumaraan sa kamay ni Karpelès. Kapag siya ay natutulog, humihinto ang exchange. Kapag siya ay nagbabakasyon, maaaring tumigil ang plataporma ng ilang araw. Siya ang CEO, ang pangunahing administrador, at customer support sa iisang tao. At sa mismong panahong ito na mabilis ang paglago ng MTGOX at ipinagdiriwang ng mundo ang bagong taas ng Bitcoin, nagsimula na pala ang isang sakuna sa likod ng entablado. Ngunit dahil sa lubos na kakulangan ng pagsubaybay, walang nakapansin. Halos kaagad matapos makuha ni Mark Karpelès ang exchange noong huling bahagi ng 2011, nakakuha ng access ang mga hacker sa hot wallet ng MTGOX, ang mismong wallet na ginagamit para i-proseso ang lahat ng pang-araw-araw na transaksyon ng mga customer. Sa halip na ubusin agad ang laman nito, mabagal at maingat ang kanilang pagkilos. Nagsimulang mawala ang mga Bitcoin sa maliliit na bahagi, 10 hanggang 50 BTC bawat transaksyon, na ipinapasa sa isang distributed na network ng mga address. Mula 2011 hanggang 2014, mahigit 300,000 outbound transaction ang naisagawa, na nagresulta sa pagkawala ng hindi bababa sa 850,000 BTC. Sa mahabang panahon, hindi man lang napansin ng MTGOX na may nawawalang pondo. Simple ang dahilan. Walang nagko-cross-check ng internal na record laban sa aktwal na datos sa blockchain. Literal na hindi alam ng exchange kung gaano karaming crypto ang natitira sa kanila.
Lahat ng account data ay nakaimbak sa isang pribadong MICE database na maaaring mano-manong baguhin ni Carpole. Kapag may nagdeposito o nag-withdraw, hindi automatikong sine-verify ng sistema ang mga transaksyong ito. Ang nakikita lamang ng mga user ay mga numero sa screen. Ngunit ang mga numerong iyon ay hindi palaging sumasalamin sa realidad. Pagsapit ng 2013, lalo pang lumala ang problema. Maraming user ang nagsampa ng reklamo. Ang mga withdrawal ay naaantala ng ilang linggo. May ilang transaksyon na tuluyang naglaho. Hindi na makasabay ang exchange sa demand at mabilis na nawala ng kontrol ang sitwasyon. Noong Pebrero 2014, itinigil ng MTGOX ang lahat ng operasyon. Ipinakita ng mga investigasyon na sa puntong iyon, humigit kumulang 850,000 BTC ang nawala mula sa plataporma, 750,000 na pagmamay-ari ng mga customer at isa pang 100,000 na pagmamay-ari ng kumpanya. Iginiit ni Carpole na ang pagkawala ay dulot ng isang seryosong kahinaan sa Bitcoin protocol, ang tinatawag na Transaction Malleability Bug. Ayon sa kanya, maaaring baguhin ng mga hacker ang transaction ID bago ito makumpirma, na niloloko ang sistema upang isipin na hindi naganap ang transaksyon. Ngunit mabilis na pinabulaanan ng mga independent developer ang teoryang ito. Totoo ang bug, ngunit hindi ito sapat upang magdulot ng ganitong kalaking pagkawala. Ang tunay na problema ay walang sinuman sa MTGOX ang talagang nakakaalam kung gaano karaming BTC ang natitira sa kanila. Makalipas ang ilang linggo, nakatagpo si Mark Carpole ng 200,000 BTC sa isang lumang cold wallet na hindi nagamit sa loob ng maraming taon, ngunit 650,000 coin ang nanatiling nawawala. Noong Agosto 2015, inaresto ng pulisya ng Japan si Mark Carpole sa Tokyo. Siya ay kinasuhan ng pagmamanipula ng balanse ng customer, paglabag sa tiwala, at paglustay ng humigit kumulang $3 milyong. Ngunit iyon ay dulo lamang ng malaking problema. Nanatili ang tunay na tanong, nasaan ang nawawalang 850,000 Bitcoin? Si Carpole ay ikinulong sa pre-trial detention ng halos 1 taon. Walang hatol, puro interogasyon at presyon upang matukoy kung may papel siya sa pagnanakaw. Ngunit walang lumabas na sagot. Hindi niya alam kung saan napunta ang pera. Sa yugtong ito, ang isang crypto exchange ay dinala ng pamahalaan ng Japan bilang panlabas na auditor. Isang blockchain analyst mula sa Kraken ang nagsimulang subaybayan ang mga transaksyon ng MTGOX at nakatuklas ng kaina-hinalang bakas. Bahagi ng mga pondo ay nailipat sa isang malabong offshore na crypto platform. Wala itong pampublikong interface, walang regulasyon, at ganap na nagpapatakbo sa anino. Sumali sa kaso ang mga investigador na Amerikano mula sa Federal Bureau of Investigation at Department of Justice. Natukoy nila ang administrador ng BTCE, isang Russian national na nagngangalang Alexander Vinnik. Ayon sa investigasyon, pinapatakbo niya ang platform mula pa noong 2011 at responsable sa paglalaba ng BTC na ninakaw mula sa MTGOX. Napakalaki ng mga numero. Pagsapit ng 2014, hindi bababa sa 300,000 ninakaw na Bitcoin ang dumaan sa BTCE. Gumamit si Vinnik ng mga automated script upang paghaluin ang mga transaksyon, ikinalat ang mga coin sa daan-daang address at muling ipinakilala ang mga ito sa mga bagong wallet upang maputol ang bakas. Ang ilan sa mga pondo ay ipinagpalit sa cash sa pamamagitan ng mga underground exchanger. Ang iba naman ay nanatiling nakatigil sa blockchain sa tinatawag na sleeping wallets. Noong Hulyo 2017, inaresto si Alexander Vinnik sa Greece sa kahilingan ng Estados Unidos. Makalipas ang ilang araw, nagsumite rin ng mga kahilingan para sa extradition ng Russia at France, ngunit walang agarang extradition na naganap. Naging isang political bargaining chip si Vinnik, masyadong mahalaga upang basta ibigay lamang. Pinanatili siya ng Greece sa loob ng 5 taon nang walang paglilitis. Ipinagkait sa kanya ang karapatang makadalaw, kahit sa kanyang asawa na na-diagnose ng terminal na kanser sa utak. Nagsagawa si Vinnik ng hunger strike, ngunit walang nangyari. Pumanaw ang kanyang asawa nang hindi man lamang siya muling nasalayan. Sa mga taon niya sa detention, ilang pagtatangka ang ginawa laban sa kanyang buhay, malamang upang tuluyan siyang patahimikin.
Pinaghinalaan ng mga investigador na may mga entidad mula sa Russia na nag-aalala sa maaaring niyang ibunyag. Sa mga sumunod na taon, nagbago ang sitwasyon. Matapos ang mahabang legal na proseso, siya ay na-extradite sa France at hinatulan ng 5 taong pagkakakulong. Kalaunan, inilipat siya sa Estados Unidos. Noong Agosto 2024, nakipagkasundo si Vinick sa plea deal at inamin ang money laundering. Dahil sa kasunduang ito, naiwasan niya ang pinakamataas na parusa. Ngunit ang tunay na twist ay dumating noong Pebrero 2025 sa gitna ng negosasyon sa pagitan ng Washington at Moscow. Hindi inaasahan na ipinagpalit siya kapalit ng isang Amerikanong guro na inaresto sa Russia. Bumalik si Vinick sa Moscow bilang isang malayang tao. Sa kabila ng katotohanan ang kanyang platform na BTCE ay naglaban ng daan-daang libong ninakaw na Bitcoin mula sa MTGOX, wala siyang hinarap na kaparusahan. Nagpasya ang hukuman sa Japan na si Mark Karpole ay hindi responsable sa pagnanakaw ng 850,000 BTC, ngunit pinanagot pa rin siya sa kaguluhang pinansyal ng MTGOX. Noong 2019, nakatanggap siya ng suspended sentence dahil sa pamamiki ng accounting records at pagmamanipula ng balanse ng mga kliyente, sa kabila ng katotohanang mahigit 100 bilyong halaga ng crypto sa presyo ngayon ang naglaho sa ilalim ng kanyang pamamahala. Sa pagitan ng 2023 hanggang 2024, may ilang pondo ng mga customer ang nabawi mula sa 200,000 BTC na reserba na natagpuan sa cold storage. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng Bitcoin, maraming user ang aktwal na nakatanggap ng mas malaking halaga sa dolyar kaysa sa orihinal nilang ininvest. Ngunit ang malaking bahagi, mahigit 650,000 BTC, ay nananatiling nawawala. Matapos ang paglilitis, umalis si Karpole sa Japan. Lumipat siya sa Europa at nagtrabaho sa larangan ng cloud services at consulting. Noong 2023, naging CTO siya ng isang Polish startup na nakabase sa Warsaw. Doon siya naninirahan ngayon, malayo sa mundo ng crypto.